Baka akala nitong mga magagaling natin mga congressmen hindi napapansin ng mga tao. Sila na ang nagiging investigador. Ito yung ginagawa ng Congress. The contempt power should be applied sparingly. Anong ginagawa nung iba ron? Pag hindi nila gusto yung sagot, you are lying. Pwede ba yun? Put on record that Kasihong is lying because inconsistent po yung sinasabi niya kanina. Hindi pwede kasi due process means that you are charged before an impartial tribunal. Hindi pwede na ikaw na ang nag-aakusa, ikaw pa nagdesisyon, ikaw pa ang nagsentensya. Yun ang nangyayari. Ang resource person ay dapat lamang sumagot on questions relevant to a proposed legislation. Kaya, kung magsasampina ka, lakipan mo ng proposed legislation. Ano ba yung batas na gusto mong ipasa? Ito, walang kaugnayan sa ipapasang batas eh. Anong mga questions dito? Boyfriend mo ba si Wesley Go? Boyfriend mo si Wesley? Opo, Mr. Chair. Anong legislation doon? Bawal makipag-boyfriend ng pangalan Wesley. O, di ba? Anong koneksyon? Ang legislative hearing ay hindi hukuman. You are not here to establish the guilt or innocence of anyone. Ang mga legislators ay hindi police, hindi NBI. Ewan ko ba kung bakit parang napifeel ko na pagka ikaw ay elected to the legislature, nagiging sadista ka, that you seem to delight in torturing your fellow human beings. Yun lang talaga napapailing ako eh. Bakit nagiging monsters yung iba na legislators kapag nakaupo na sila ron? Dahil ba hindi makalaban yung mga tao? Dahil nasa teritoryo nila na kapag may hindi sila narinig na sinasabi, contempt, inaabuso na po ang contempt powers. Remember, yung kabubuli, kaka-threaten, kaka-intimidate, kaka-psychological torture ng mga legislators, they have already resulted in the suicide of one person. General pa, si Angie Reyes, natatandaan nyo, yung bunuli ni na Jinggoy, sa ni Panfilo Lacson ba yun? O ni Trillanes? Di ba nagpakamatay? General pa yun, sanay pa sa gera yun, nag-training pa sa PMA yun. So, kita po natin, hindi lang pagdating kay Mr. Teves, kundi pagdating po sa ibang mga political events dito ay kung paano talagang nagba-violate na ng human rights ang mga instrumentalities of government. Kita nyo yung ginagawa ng Congress. The contempt power should be applied sparingly at sinabi noong Supreme Court sa Ong versus Senate Blue Ribbon Committee after due process. Anong ginagawa nung iba ron? Pag hindi nila gusto yung sagot, you are lying. Pwede ba yun? Hindi pwede kasi due process means that you are charged before an impartial tribunal. Hindi pwede na ikaw na ang nag-aakusa, ikaw pa nagdesisyon, ikaw pa ang nagsentensya. Yun ang nangyayari. Alam nyo sa Amerika kung saan natin kinuha yung konsepto ng legislative power of contempt. Kapag sinabi ng Senado o ng House doon, you are in contempt, hindi ka agad ikukulong kasi may due process eh. Ikaw ay i-charge ng contempt before the Federal District Court of Washington kasi nasa Washington yung House at saka yung Senate, di ba? Lilitisin ka. Sila ang magpaputunay, let's say, they are saying you are lying. Patunayan mo why you are lying. Meron bang dokumento na nagsasabi na salungat doon sa sinabi mo sa loob ng Senado o ng House? Meron bang isang tao na nagsabi ng salungat? Is there a sworn statement? Yun po ang may due process. Sa atin walang due process eh. And I think, kaya nga po, paunti-unti ang ating Korte Suprema ay kina-curb yung abuses ng lehislatura. Kita niyo yung balag. Dati indefinite ang pagkakulong pagkaayaw sumagot ng resource person. Ngayon sinabi, pagkatapos ng committee hearings, dapat palayain na. Yung sa Ermita, sinabi ng Ermita, kung tatawag ka ng resource person, ang resource person ay dapat lamang sumagot on questions relevant to a proposed legislation. Kaya, kung magsasampina ka, lakipan mo ng proposed legislation. Ano ba yung batas na gusto mong ipasa? Ito, walang kaugnayan sa ipapasang batas eh. Anong mga questions dito? Boyfriend mo ba si Wesley Go? Anong legislation doon? Bawal makipag-boyfriend ng pangalan Wesley. O, di ba? E, paano si Wesley Gatchalian? Ito bang ninong mo? Sigurado ka? Wala kayong relasyon ng ninong mo? Nakatira kayo sa ilalim ng isang bubong? Anong legislation doon? Bawal tumira sa ilalim ng isang bubong kasama ninong. O, di ba? Anong koneksyon noong mga itinatanong sa legislation? May legislation na tayo sa human trafficking. May legislation na tayo sa anti-dummy. Pinagbawal na ng presidente ang pogo. Ano ba legislation? Ang nangyayari,
Baka akala nitong mga magagaling natin mga congressmen, hindi napapansin ng mga tao. Sila na ang nagiging investigador. Eh sinabi na ng korte sa Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, ang legislative hearing ay hindi hukuman. You are not here to establish the guilt or innocence of anyone. Ang mga legislators ay hindi police, hindi NBI. Gumagawa kayo ng batas, hindi kayo para maglitis ng guilt or innocence o kung sinong dapat kasuhan. Kumuha kayo ng impormasyon para makagawa kayo ng batas. Inaabuso po eh. Oh. So yun ang nangyayari. Ngayon, kung ganyan ang climate dito sa Pilipinas, with more reason, hindi dapat i-extradite si Congressman Teves. Dahil laganap na ang political persecution under the present government. Oh, yung kay Harry Roque, iko-contempt mo. Bakit mo iko-contempt? Anong kinalaman noong kontrata niyang bumili ng lupa sa pending legislation? Bawal bumili ng lupa ang dating cabinet member. Pwede ba yun? Isipin nyo, anong batas ang binubuo nila by asking those questions? May batas na sa lahat ng yan eh. Human trafficking, extrajudicial killing, may batas na. Ang dami-dami ng batas against yung mga murder nasa RPC. Oh. Ang dami ng batas, ano pang idadagdag nila? Parang si Rizon Tiveros, human trafficking. Last year lang, ulitin ko ito, inamyendahan na yung law on human trafficking. May nakalimutan ba sila at naghihiring na naman sila on human trafficking? Eh, kasalanan nila kung may nakalimutan sila. Hindi sila magaling tumrabaho. So yun ang sinasabi ko. Ginagamit na wine-weaponize yung legislative hearing as an instrument of political persecution. Kaya ako, ayokong makisali dyan. Kaya kiniklear ko yung pangalan ni Mr. Rainer Chu kasi I do not want to be part of those people na nagbibigay ng fake news. Ako, sa totoo lang, kung tutusin, pwede ko namang ispin to eh. Nasabihin ko, may kasalanan yan para malink lang si Pangulong Marcos. Hindi ko gagawin because I don't want to lie. Sabi ng nanay ko nung bata ko, liars go to hell. With respect to yung health, naka-recover na siya physically. Okay na yung blood pressure niya, okay na yung sugar niya. Pero yung assault on her mind, yung mental and psychological torture, nandyan pa rin. Hindi pa rin na tumitigil. Yun po ang ating concern. Kasi, again, uulitin ko wag naman nilang memenosin kasi sinasabi nila, hindi daw reason para hindi mag-testify. Magte-testify naman siya. Dadating naman siya, but she has to invoke her constitutional rights. Remember, yung kabubuli, kaka-threaten, kaka-intimidate, kaka-psychological torture ng mga legislators, they have already resulted in the suicide of one person. General pa, si Angie Reyes, natatandaan nyo, yung bunuli ni na Jinggoy, sa ni Panfilo Lacson ba yun? O ni Trillanes? Oh, di ba nagpakamatay? General pa yun, sanay pa sa gera yun, nag-training pa sa PMA yun. He's supposed to be physically and mentally tough. Ito pa, 24 years old. Hindi naman sanay sa ganito. Bago nakita nyo yung trato sa kanya, di ba? May sasabihin pang, ikaw puro pakapakyut, di ba? Oh, sisigawan ka, sasabihin pa, huwag ka maniwala dyan sa abogado mo, kukunin yan lahat ng pera mo. Yan ba naman proper for a public official? O, edi may right to counsel pa, hindi mo naman papalapitin yung abogado sa kanya. Ba't pa nagkaroon ng right to counsel? Di ba? These are violations of her rights na, siyempre, naapektuhan siya mentally and psychologically. Ewan ko ba kung bakit parang napi-feel ko na pagka ikaw ay elected to the legislature, nagiging sadista ka, that you seem to delight in torturing your fellow human beings. Yun lang talaga napapailing ako eh. Bakit nagiging monsters yung iba na legislators kapag nakaupo na sila ron? Dahil ba hindi makalaban yung mga tao dahil nasa teritoryo nila na kapag may hindi sila narinig na sinasabi, contempt, inaabuso na po ang contempt powers. Ang US legislature, napakatagal na, siguro more than 10 years nang walang nako-contempt. Huwag niyong sabihin ang mga batas ng Amerika ay inferior sa batas natin. Or in the reverse, huwag niyong sabihin ang batas natin ay better than the laws of the United States. Di ba? Presumptuous naman tayo. So, hindi kailangang abusuhin ng contempt powers to be able to make good laws. Yan ang hindi naintindihan ng ibang lawmakers natin.